Sa surprise drug testing ang 600 driver at konduktor sa iba't ibang terminal sa Davao. Yan. Sinalalim ang mga 600 na drivers at konduktor. Surprise test ni Baste Duterte. Ang galing mo talaga. Kung yan nangyari sa Maynila, kung yan ay nangyari sa city, no, dito sa kalakihan ng buong Manila at siguro yung mga kalapit na mga syudad, ang dami pong nenervyusin dyan. Promise. Sa katunayan, in my opinion, ang dami ng ninenervyos na mga politiko sa galaw ni Mayor Baste na ito. Bakit po? Pag-usapan natin mamaya. City kahapon, March 26. Layo nitong matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga babiyahe ngayong long holiday. Sa ilalim ng programang Oplan Harabas, bawal magmaneho ang mga tsoper na lasing o gumagamit ng iligal na droga. Ang mga magpupositibo sa iligal na droga ay kukumpiskahin ng driver's license at sumailalim sa rehabilitation at counseling. Sa Davao City Overland Transporter. Ito po, ito may mga nagsasabi, bagamat wala naman tayong patunay nito, but this is public knowledge. Marami daw pong ating mga bus drivers ay gumagamit nang hindi sila makatulog. Kasi mahaba yung biyahe, especially mga provincial buses, di ba? Mahaba yung biyahe. Nagdodroga sila para hindi syempre makatulog, no? Pero sa akin kasi ay hindi pa rin tama yun. No? And ako, bilib ako sa galawan nito ni Baste Duterte. Alam nyo po, ngayong sinisikil at ginigipit at pinapanakot sa Duterte itong ICC, ngayon pa gumawa ng hakbang itong si Baste Duterte ng drug war. Yun mismo ang kine-question ng ICC. Itong ginagawa ni Baste Duterte is a very, 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 very big. It's a huge statement. Una, hindi sila takot sa ICC. Pangalawa, seryoso talaga sila sa droga. Ayaw ko sa inyo. But as for me, pag nakita ko ang politiko, hindi dahil Duterte siya, kahit ang apelyido niya ay Romualdez, kahit ang apelyido niya Ontiveros, at kahit ang apelyido niya Marcos, but if I see you na ganyang kaseryoso sa droga, susuportahan ko. Ako po, galit na galit po ako dyan sa droga. So, kaya pasok na pasok sa akin ng Duterte. Una sa lahat, ayaw ko ng droga. Pangalawa, ayaw ko ng rebelde. At dyan po nakilala ang Duterte at rebelde. Tandaan nyo po, pag sugpo ng droga, hindi ka pwedeng duwag. Iba pong kalaban ang mga drug lords. Marami nga nagsasabi na itong mga drug lords na to ay mas marami pang pera sa pera ng Pilipinas. Mayayaman yan. Kaya kanyang patiklop. Kaya kung ikaw ay lalaban ng seryoso sa droga, hindi yung lip service ang dami na po kasing dumaan puro lip service lang. Susugpuin ng droga, mga tanga. May palagay lang yan sa inyo di ba? Alam naman ng ano yan, sa public knowledge, di ba? Sasabihin lang droga, pero tatalikod lang naman, nasalpakan lang ng pera. They are not serious about it. Iba yung lip service, iba tong ginagawa ng Duterte. Specifically, yung ginagawa ngayon ni Mayor Baste dyan sa Davao. Kaaway mo mga drug lords, talagang kailangan mo ng tapang dyan. At higit sa lahat, bukod sa tapang, kailangan mo hindi ka swapang. Paglalaban ka sa droga, hindi ka mukhang pera. Definitely, lalagyan at lalagyan ka dyan. Maraming pera yung mga yan. Ang daming kumikita sa mga yan. Pag binanatan mo yan, ay sigurado, kikita ka dyan. Pag magpapaalok ka, kikita ka pag magpapaalok ka at ihihinto mo, tatalikod ka. Pero para sa akin, hindi gagawin ng Duterte yan. Kaya nga kailangan ng tapang dyan at hindi ka swapang. Diyan, saludo talaga ako sa mga Duterte. Yes, they are not perfect,
Pero saludo ako dyan. And si Baste, very promising ang political career nito si Baste. Hindi duwag. Felis Nel, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Oy, Jay Guevara TV, shout out sa'yo. Terminal, negatibo sa test ang lahat ng mga tsuper at konduktor. So ganihan, nag-random test. Ay, galing, no? Negatibo ang mga tsuper at konduktor. Ha? Siyempre, pupunta ka ng Davao. Matakot ka na lang kay Baste. Ha? Ang galing, no? Tama ba ang dinig ko? Negatibo ang mga tsuper at Sa konduktor. The Overland Transport Terminal, negatibo sa test ang lahat ng mga tsuper at konduktor. So ganihan. Ang galing. Ang galing. Ako, try mo mag-drug test. Surprise drug test sa Maynila. Sa mga drivers. Palagay ko hindi magne-negative lahat ng drivers. No? Nag-random test sa mga drivers. So 100% negative. Sa 175 drivers, 0 ang positive sa drug. Diri sa Dicot. Galing mo, Mayor Baste. Ibig sabihin, yan talaga record ng Duterte sa Davao. Talagang ang baba. Kung meron mang nakakalusot, mangilan-ngilan lang. Pero ang baba ng droga, ng pulburon sa Davao. Sigurado ako ang daming kinakabahan. At kayo po, tatanungin ko. Diba? Pabor ba kayo na halimbawa ay kung sakali mang makakuha ng mataas na posisyon si Baste, halimbawa congressman, senador or presidente, yung pwede siya magpanukala ng batas na bagamat presidente hindi ka makapanukala pero syempre we know how powerful presidents are, 'di ba? But yung pwede makapagpanukala ng batas na mandatory drug test po sa mga matataas na opisyal, presidente, vice president, senators, congressman, at mga secretary. Ayan po ang pangarap ko, yung mandatory drug test. Oh. Alam mo kasi sasabihin, Coach Oli, malakas lang loob mo, pero abala yan, ganyan. Kung ikaw kaya drug test, sa akin walang problema. Kahit po lahat ng political vloggers, i-drug test nyo, pabor ako dyan. Kasi siyempre, politika tinatopic mo, dapat negative ka. Kasi natural, pag addict ka, ay mababayaran ka. Di ba napakadelikado sa isang broadcaster, political anchor, or political vlogger, ang isang addict. Sa akin walang problema. Gusto nyo, buwan-buwan, mag-drug test tayo. Basta lahat ng vloggers, Kasi kung ako lang, harassment po yun. Pero kung lahat tayo, walang problema. Gawin nyo, buwan-buwan. Alam mo, matatakot ka lang naman sa drug test. Ang akong nakaalam kong takot sa drug test, addict. Ganun lang kasimple yun eh. Ba't ka matatakot kung hindi ka addict? Kaya nga sabi ko sa iyo, monthly. Bakit? Siyempre, halimbawa, makalusot ka ngayon. Next month, hindi ka na makakalusot. Bakit? Ang addict po, addict yan. Kaya nga addict eh. Hindi makakatiis yan. Titira at titira yan. Nasa sistema na nila yan eh. Hindi mo pwedeng sasabihin for 6 years hindi ka titira. Sinong binolan nyo? Kaya nga addict. Kung natiis niya ng 6 years, most probably, for the rest of his life, or her life, sober na yan. Hindi na babalik sa droga yan. Natiis mo na yung 6 years eh. Ba't mo pa babalikan yung kagaguhan na yan? Kaya balik ng balik yan, sa tingin nila, hindi na sila makawala. Alam ko yan, hindi po, never ako tumikim ng droga Pero alam ko yan kasi heavy smoker ako before eh. Mahirap talaga. Diba? Pero nung nahinto ko siya ng 1 buwan, dire-diretso na yan. And my last stick of cigarette was 2015. Hindi ko makakalimutan yan. So I'm 9 years sober pagdating sa sigarilyo. Drugs, never po. Never been touched. I'm a virgin pagdating sa droga. Kaya malakas ang loob ko dyan kahit mag-drug test tayo monthly. Oo. Pag natiis mo yan ng 1 taon, 2 taon, okay na yan. Pero hindi ka kaya. Kahit ano, halimbawa, taas ng opisyal mo, sasabihin mo, papahinga muna ako ngayong term. Maniwala ako. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya ipahiya, titira ka. Sakit yan eh.
Ramdam na rin kahapon ang unti-unting pagdagsa ng mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Ilang mga bakasyonista na kasi ang maagang bumiyahe para makaiwas sa siksikan at mahabang pila. Oo, kasi nung last year kasi, na-experience ko na yung mahaba yung pila dito sa labas. And then, imbis na makakuan ka, maaga ka darating dun sa pupuntahan. And matagal. Pagka-iwas sa hassle na din. So bakit ganun mga pagnanakaw? Yung mga, kasi ito, meron akong ganitong bag. So lahat ng, yung wallet, cellphone, dito lang. And then, the rest, yung mga nasa bag, yung mga damit na lang. Ayon sa DICOT, dodoble pa ang bilang ng mga biyaherong hahabol sa pag-uwi ngayong araw dahil halos wala ng biyahe ang mga... Alam mo, ang dami pong nagagalit dito sa ginagawa ni Baste Duterte. Kasi uulitin na naman daw yung tokhang sa Davao, etc. etc. Alam nyo, kung ikaw ay taga Davao, matutuwa ka ba sa ginagawa ni Mayor Baste? Kasi kung hindi ka adik, I'm sure matutuwa ka sa ginagawa ni Mayor Baste. Bakit? Kasi karamihan ng problema natin ng violence o yung delikado kang maglakad sa kalsada dahil sa kagagawa ng droga. So kung ikaw ay hindi addict, I'm sure matutuwa ka sa ginagawa ni Mayor Baste dyan sa Davao. And I'm sure matutuwa ka rin sa ginagawa ng Duterte. It's impossible. Nakatira ka halimbawa sa Davao, pero hindi ka addict or wala kang mahal na addict. Hindi ka matutuwa sa ginagawa ni Mayor Baste. Sino ba naman ang ayaw na safe ang city nyo? Pwede kang maglakad nang hindi ka natatakot. Pwede kang maglakad-lakad ng 10 oras na gabi na hindi ka kinakabahan para sa pamilya mo at higit sa lahat sa mga anak mo. Matutuwa ka talaga eh. Kaya hindi ko maintindihan. Bakit may mga nagagalit na itinataya na nga nila ang buhay nila para masugpo ang droga sa Pilipinas? Buhay po kapalit niyan. Tatandaan nyo may mga pamilya din tong mga to. May pamilya din si Mayor. May pamilya din si Tatay Digong. May pamilya din si BP Sara. May mga pamilya yan na pwedeng gantihan. Itinataya nila ang buhay nila. Itinataya nila ang buhay ng kanilang mahal sa buhay para masugpo ang droga. Hindi ka pa ba matutuwa doon? Aba, ewan ko na. Ewan ko na lang. Ako sa tingin ko yung mga tumutulig sa Duterte patungkol dyan sa droga, baka addict kayo. Or, meron kayong mahal sa buhay na addict. It's unlikely. Posible mangilan-ngilan. Posible, inggit sa Duterte. Tinamaan yung karir nila ng mga Duterte. Posible. Pero alam mo, matutuwa ka talaga eh. Actually, dapat katuwang ka namin na naghahanap ng ganitong leader. Tatandaan nyo po, yung ganitong leader na talagang seryoso, pagdating sa pulburon, bibihira yan. Baka mabibilang nyo sa daliri ninyo. So pagka may dumadaang ganyang mga politiko na seryoso sa droga, suportahan nyo na. Sa katunayan, dapat nga sinusuportahan natin nang sa ganon, nagtumutulong pa tayo sa pamahalaan na mag-breed ng mga panibagong alabaste. Kasi pag tinulungan natin yan si Baste patungkol dyan sa pulburon na yan o ang mga Duterte, mas maraming mga politiko ay nasa kanila ang suporta ng taong bayan. Gawin nga natin itong laban na ito. Mas maraming mga politiko ngayon na ma-encourage lumaban dyan sa pulburon na yan. Kaya ako naiinis doon sa mga vloggers, mga broadcaster na nagagalit pa sa mga ginagawa ng Duterte, especially patungkol sa droga. Lalo nyong kinukonsinte ang mga drug lords. Paano nyo ma-encourage ang ibang politiko na gumawa ng ganitong proyekto, na gumawa ng ganitong hakbang para masolusyonan na natin once and for all, not lip service, na asar ako pag isang politiko puro lip service ko kontrahin ng droga pero sila addict.
Punyemas na yan. Dapat sinusuportahan na natin yung mga yan. We need new generation of politicians na hindi katulad ng mga trapo. Lubog na ang Pilipinas dahil sa mga trapong mga politiko na wala namang maipagmamalaki kung hindi apelyido. Tapos nagpapayaman. Sinong gumagastos? Kayo. Magbabayad ng vloggers. Sinong gumagastos? Kayo. Para kontrahin ng mga Duterte. Pera nyo yun, mga brad. O ito may tanong. Sabi niya, Mamerto Mike, sabi niya noon pinagyayabang ng mga Dutertes na nilinis ng Davao sa mga drug addict. Ba't ngayon biglang may mga pinapatay na drug addict kuno sa Davao? Hindi nyo po narinig yung live ko, siguro bago po kayo dito. Naipaliwanag na yan. Actually, nasa speech ni Bastia, ni Mayor Basti, na in general, matahimik ang Davao sa, siguro hindi ito taga Davao, matahimik ang Davao sa mga gumagamit ng pulburon. Pero ngayong administrasyon na ito, pumapasok na naman daw ang pulburon. Kaya nga, gumawa ng drug war, ito si Mayor Baste, nang sa ganon, lumayas kayo dito. Kung gusto nyo magkalat sa ibang lugar, huwag kayo dito sa Davao. Pagbibigyan ko kayong lumayas. Kasi mayroong political will yung mayor eh. Huwag dito. May kalalagyan kayo sa amin dito. Ayaw namin ng addictus dito sa bayan namin. Sana may mga puso kayo. Imbis na pinagtatanggol nyo pa yung punyemas na pulburon na yan. Makisama na lang. Ang laki na ng problema natin dyan eh. Aasar na asar ako. Ang laki na ng problema natin dyan. Tuligsa pa kayo ng tuligsa. Ang dami ng sinirang pamilya niyan. Ang daming na-rape na bata niyan. Yan punyemas na pulburon na yan. Tatay nire-rape yung anak. Ano ba naman kayo? Asa ng mga puso nyo, mga animal kayo? Uunahin nyo pa yung inyong political ambition, yung inyong political agenda, yung mga bayad sa inyong mga vloggers. Kesa makipagtulungan kayo, mahihinto na yung leche na pulburon na yan. Asa ng mga konsensya nyo? Ang hirap kaya humanap ng politikong ganito. Bukas at sa Biyernes. Mula 700 to 800 bus trips per day, ginawa na itong 1,000 to 1,500 trips kada araw. 24 na bus ang inisyuhan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sabi dito subukan nyo ipasok death penalty kayo. Arlene, saan yan? Arlene V. Saito. 11. Saan po yung lugar nyo? Ako kaya ako ganito. Maluwag tayo pagdating sa droga eh. Kaya tayo nagkakaganito-ganito eh. Dito sa Japan, kaya isipin mo, Japan. Meron bang pulburon dyan? Napakaluwag kasi natin eh. Itong mga tao naman sa Pilipinas, binibaby. Huwag niyong bibihin yung mga addictus na yan. Kaya lusot ng lusot eh. Ito naman mga Pilipino, nagpapauto sa mga politiko. Pinagtatanggol pa. Bakit? Galit lang sa Duterte. Karon kato pa lang atong issue kay pag nakita na nato on site ang needed na mga buses, dito na ta mag-issue of special permit. Samantala, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng hindi lisensyadong baril, patatalim na bagay at mga maaring pagmula ng sunog. Dito sa loob ng Aurea Haway, maraming salamat po sa Buena Mano ngayong pangalawa po to sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Aurea Haway, thank you po. Sabi ni Telma, papaano politiko din ang drug lord?
Correct. Bakit? Ilang kayo diyang senador, congressman, ba't hindi kayo magpanukala ng mandatory drug test? Sige, para patas, sama nyo ng mga political vloggers. Walang problema. Dapat tulong-tulong na tayo eh. Imbis na nakipagtulungan tayo sa Duterte, kine-question pa natin. Pambihira naman kayo. Ngayon, kung may mahal kayo sa buhay o kung kayo ay addict mismo, itigil nyo na yan. Nang hindi kayo nagagalit doon sa nagtatama sa inyo. O kung mahal nyo naman sa buhay ay addictus, ipahintuin nyo na sila. Dalhin nyo sa rehabilitation. Kasi pagka laya yan, either yan ang mapapatay o makakapatay pa yan. In any case, talo po kayo. Pakidala nyo na lang sila. Masolusyon na natin yan. O paano kung may makagahasa pa ang bata yan? Diba? Sana mga Pilipino, kung nakikita natin, ganyan na ang ating mga liderado, huwag na tayong paggamit sa kanila. Maging solusyon na lang tayo. Mga brad, bukod sa corruption at rebelde, ang isa sa pinakaking problema ng bansang ito, pulburon. Huwag naman sana doon sa tumataliksa sa mga Duterte ay mga mahal nyo sa buhay ay masaktan, maghahasa na itong mga rapist na ito. Huwag naman sana. Pero sana makipagtulungan na lang kayo. Maging solusyon kayo sa pagsugpo ng pulburon. Hindi yung kayo pa ang nagiging solusyon para mamayagpag ang mga pulburon dito sa bansang ito. Wala tayong panapatunguhan eh. Hindi na kayo nakakatulong. Sakit pa kayo sa ulo.